What's up? G. Gregorio here. Dati kong OFW na sumubok, magnegosyo, umunlad, nag-fail, and nag-try ulit. Ngayon, ang ginagawa ko na is tumutulong tayo sa mga kababayan natin, ang mga kapwa nating kababayan, kung paano sila magsisimula, magpapalago ng kanilang mga negosyo. And sa video na to, quick video lang to, gusto kong i-share sa iyo yung isang bagay na to natutunan ko nung sinimulan kong magnegosyo, especially online. Ang akala ko dati, kapag magninegosyo ka, kailangan focus mo is makapagbenta. Okay? Ngayon, na-realize ko na, para makapagbenta ka pala, merong journey na pinagdadaanan yung mga customers. And during the journey na yon, yung process na yon, ang tawag pala doon is the sales process. Or pwede mong sabihin na customer journey. Ibig sabihin, bibili yung tao dahil dumaan siya dun sa sales process. Kumbaga, proseso. So, na-realize ko, tama naman, di ba? Kasi, mahirap kasi na makabenta ka nang wala namang dahilan. For example, bili ka ng coffee sa Starbucks. Anong una mong gagawin? Di ba? Papasok ka sa pinto. Di ba? Pagpasok mo sa pinto, pipila ka. Tapos, pagkapila mo, tatanungin ka ng cashier nila, ano po yung order nyo? And then, tatanungin din, yung pangalan mo para pag i-call out ka kapag ready na yung order mo. Tapos ang bilis lang ng paying sa kanila bukod sa may QR code na, GCash or mga e-wallet payment, mabilis na talaga yung process ng Starbucks. Sobrang bilis ng ng checkout process kahit manual, di ba? So, yun pala yung process. So, kung i-relate mo siya sa business, ganun din. Isipin mo, skill to kumbaga, skill yung pag-develop ng sales process. Okay? So, kung nagsisimula ka ng negosyo mo, importante na mag-invest ka ng oras, ng time, ng resources, paano mo maaayos yung kabuuang sales process ng negosyo mo. Kasi once na iyon yung naging focus mo, okay, at binigyan mo ng time para ayusin yung sales process mo, in the long run, makikita mo yung benefits nun. So, sa una, medyo syempre, kailangan mo ng time dyan, resources, di ba? Pero in the long run, kapag lumalaki na ng negosyo mo, nandun pala yung nakikita mo, di ba? Na instead na kumuusap ka ng mga client na gusto mong bentahan ng offer mo, or services mo, or product mo, ganyan, malaki yung time na nasisave. Especially sa mga service provider. And if you are selling kahit physical product or digital product, sales process, napaka-importante nito. Hindi yung send message, tanong mo kung ganyan. Di ba? Sobrang manual nun. Okay yun, walang masama doon, pero sobrang manual nun. So, maraming paraan kung paano mo masiseamless yung process to accept yung orders ng mga customers mo. Okay? Kung from strangers to a customers. Also, sa sales process, nakakatulong din kung paano mo mapapa-increase pa yung order value or yung papapa-increase pa yung benta mo by implementing yung tinatawag na upsell, downsell, di ba? Yun yung mga parang pag nag-order ka, merong magpa-pop up na additional or add-ons. Applicable to. Sa Starbucks, sinatanong din yan, ano po, i-grande na ba natin, ma'am, sir? Di ba? So, pag maliit ang order mo, tatanungin nila, ito, sample natin to. Kapag maliit ang order mo, tatanungin nila kung gusto mong mas malaki, ma'am, sir, ganito, additional 10 pesos, 15 pesos lang. So, kung minsan, sige na nga, parang okay, sinabing 10 pesos, mapapayas ka. Diba, ano yun, parang upsell strategy yun dun sa sales process. Kasi once nag-yes ka, tumataas na yung sales ng Starbucks. Diba? So, ganun din sa negosyo natin. Isa yun sa mga sales process. Of course, hindi lang, ang akala kasi ng iba, sales process is more on selling, benta-benta. Sales process, ito yung customer journey, pinagdadaanan. Kasama dyan yung fulfillment. Kapag binili ni customer yung item mo, yung product mo, or services mo, what's next? Ano yung next na gagawin mo? Paano mo i-fulfill? Paano mo i-deliver yung product? So, part pa rin yun ng sales process kapag na-receive niya yung product. Diba? So, meron ka bang something na ibigay physical product yan? Meron ka bang letter na ibibigay na say thank you? Or kung email naman yan, parang i-motivate mo siya, something like that. Or i-welcome sa email, magti-thank you for purchasing, parang confirmation. Also, kung bibili ka ng community, kailangan, or digital product yan, bukod sa bibigay mo yung access sa kanya, kailangan, meron ding after sales, like join mo siya sa community para makapag-add ka pa ng
value dun sa nag-avail sa'yo ng digital product. Kung physical product man, siguro letter, mas maganda. Or, pwede ka magbigay sa kanya ng nakaprint na coupon code na pwede niyang gamitin sa next purchase na. Like, discount or free gift na pwede niyang i-claim. Or say thank you lang dun sa pagbili niya or pag-support sa inabil niya sa'yo. So, ang daming pwedeng gawin na sales process. Also, sa sales process, kasama din yan yung paano marirecommend ng mga tao yung product mo. Kasi kung na-inlove siya dun sa product mo, nagustuhan niya, and willing siya to recommend, paano niya ngayon yun i-recommend? Meron ka bang process? Meron ka bang system? Paano gawin yun? So, to give you an idea, pwede mong i-apply yung affiliate marketing business model. So, example nito, nagustuhan niya yung item mo, product or services mo, at gustong-gusto niyang i-recommend din sa kaibigan niya. So, instead na i-recommend niya directly, at wala siyang makukuha doon, di ba? Pero gusto niya talagang i-support ka, why not win-win? So, gawa ka ng affiliate program or affiliate system sa business mo, and then, magsa-sign up siya doon sa link, then bibigyan mo siya ng tracking link, then every time na meron siyang na-refer at bibili ng product, services, or ano man yan, bibigyan mo siya ng certain amount of commission para ma-reward siya. So, win-win business. So, mas gaganahan siya. Kahit ako naman, bukod sa, di ba, mas okay sa akin yun, na meron din balik sa'yo. Di ba? Okay yun. Walang problema doon. Parang win-win strategy para mas ganahan pa siya. Di ba? Bukod doon, syempre, mas dumadami yung sales mo. Hindi ka na ngayon umaasa sa isang source of traffic or sales para magkaroon ng benta. So, tinutulungan ka na ngayon ng ibang tao paano pa mapapadami yung sales ng business mo. Okay? Affiliate marketing business model. And tataka nga ako, marami ngayon na hindi pa yon nakikita kumbaga yung benefit nun eh. In the long run din, maganda talaga yan. And si TikTok, grabe. Si Facebook, sana. Inunahan niya eh. And Chinese company kasi ang TikTok, kaya ang bilis nilang mag-innovate, implement pagdating sa mga ganyan, sales process, basta makakatulong sa benta, alam mo naman. So, TikTok affiliate. Diba? So, ngayon, ang kinalaban niya, hindi si Facebook, hindi si YouTube. Diba? Lazada and Shopee or Amazon, ay yung kalaban na TikTok. Using affiliate marketing. Not sure kung magkano yung valuation or value ng affiliate. So, let me check dito sa website. Okay, 2023, Influencer Marketing Hub. So, based dito, affiliate marketing industry is set to grow approximately 14.3 billion in 2023 globally and 15.7 billion by 2024. Okay, affiliate marketing companies raise over 1.5 billion in all-time funding across ganyan. Yung increase tuloy-tuloy. Pero tingin ko hindi pa to accurate kasi sa TikTok affiliate walang grabe na yan. Amazon, bakit successful si Amazon? Dahil din yan sa mga affiliate ni Amazon. Doon lumaki si Lazada, si Shopee. Ayan, lumalaki yan dahil sa mga tulong ng mga affiliate marketer, yung mga taong nagpo-promote. So, lahat yon, balikan natin yung bird's eye view, yung pinakabuuan yan. Lahat yon is part ng sales process. Ngayon, yung sales process na yon, tingin mo, applicable ba sa negosyo mo? Kung yes, try mo siya i-implement. Wala namang mawawala. But the challenge is, paano mo siya mai-implement? Question is, what tool? What platform? What strategy yung gagamitin ko? And if you are interested na malaman to, I have a community na kung saan may mga training doon na kung saan malalaman mo yung tamang sales process sa business mo, tamang marketing if you're using Facebook ads or other ads, ganyan. Copywriting, kung paano yung tamang messaging doon sa website mo, anong ilalagay mo sa website. Also, kung paano ako mag-create ng website, meron tayong website creation mastery, nasa loob ng membership natin yan. And marami doon mga training materials or mga courses, resources na pwede mong aralin. But at the end of the day, okay, yung mga natututunan na yan, kailangan i-implement mo pa rin and matest mo siya on your own. Kasi kung hindi mo siya susubukan, hindi mo siya itatry, okay, wala rin. Hanggang idea lang yan, knowledge lang yan. Okay, yung knowledge, magiging power lang yan. Okay, kung i-implement mo yung knowledge, information, na natutunan mo. So, yun yung key. Affiliate marketing, no question,
proven yan, nasa sayo na lang kung i-implement mo yan sa negosyo mo. Okay? So, I really suggest to test. Okay? Huwag ka nang dalawang isip kasi nga sobrang makakatulong sa iyo yung affiliate marketing. Alright? So, hopefully nakakuha ka ng value, nakakuha ka ng tips and strategy, hopefully information na ma-apply mo sa current business or business na sisimulan mo. So once again, my name is J. Gregorio. Marami ka natutunan. Let us know sa ibaba ng video na to, or pwede ka mag-comment kung meron akong na-miss dito sa process na to, or meron kang katanungan when it comes on sales process, paano ko siya ma-implement sa business ko. Let us know. Nandyan lang naman yung comment section. Libre lang mag-comment. Also, don't forget to like this video and subscribe para sa mga bagong video ko. Automatic, si YouTube na yung magpapadala ng recommendation and notification sa'yo sa mga next upcoming video na ipapublish ko dito sa YouTube. This is Coach J. Make today a better than yesterday. See you on the next one.